Manong Jerry Kibilan. Jerry, galing lang sa New York to. We'll start at exactly 10 o'clock. At on the way na raw yung mga ibang TV group na nata-traffic daw. Nata-traffic daw. Chinese ship. Wala na percent yan ah. Chinese ship. Wala na percent. Jadi yang wala na yan percent yan. Silk yan. Tunay yan. Kung tayo wala lahat ito, hindi tunay. Yan. Tama yun, maganda. Nakitalo yan tayo sa ulit ko na lahat Duterte na dito. Hindi ko na pula. Tumami po sa dahil sa yung kalaban yung kalaban sabi tayo na lang, hindi lang darating wala no, Saturday. Wala pa si Jimmy, kami na lang ina-enjoy Santa Cruzan. Yung video namin na yung kaibigan ko sa ito. Ilan yan na si Yusek Pili ka diba? Alam ko yung pinutin mo po na yan. Fix ba yan? How are you, my friend? Okay, really good. Maganda ba yung kulay? Salamat ha!
Wala pa yan ang kaya ito, kung pala siya sa maluman, i-send ko sa akin yung parang pinaka-place. Wala na ba? Last month. Yes! Ay, siya yung tahimik na tayo. Let's start the ball rolling. At marami tayong topic today. At gusto kong mag-umpisa na to para magkaalaman na. Nasaan na yung ating senatorial ball, Manny? Halika dito. At si Bishop, yung boss ko. Ito ang uhugin po si San Juan, boss ko na to .
Itong katabi ko. Oh. Ayan. Yung maganda lalaki. Kasanting na lalaki. Okay, good morning, friends and guests. Welcome to Friday Balitaan sa Hotel Ranglan. Today ay marami tayong itatakil na mga issues, and at the same time ay puro magigiting itong mga guests natin dito. Okay na. Senior Kilatis, medyo konting tahimik lang tayo muna. One forum at a time. Pero kahapon guest speaker ako sa Lyceum of the Philippines. Nakakagulat, 2,000 estudyante ay Digong Duterte. Sabi ko, bakit niya gusto si Duterte? Kailangan natin ngayon action, sabi ng mga bata. Action. Hindi pwede yung mga tuwid-tuwid na daan, wala naman nadadaanan. Sabi ng mga bata, wala naman nadadaanan sa tuwid na daan. Nakakatuwa. Well, anyway, tingnan natin, no? At mukhang although coming from him, coming from Mayor Duterte, ay kaya lang naman tinatanggi niya na siya itatakbo dahil nga sa pwede siyang kasuhan ng electioneering, early campaigning, dahil local government officials hindi ka pala ng mga contender ay halos mga national officers sila sa cabinet secretary, senator, they can move around freely, not like Digong. Yun ang palang reason talaga kung bakit hindi siya umu-open up na gusto niya. Pero sa katotohanan ay talagang gustong-gusto niya dahil gusto niya ng pagbabago talaga. Tingnan natin kung tama yung mangyayari, pero talagang malaking problema natin dito yung hocus pocus na inaasahan ng isang kandidato na magdadala sa kanya sa malaking problema. Actually. Anyway, kitang-kita naman natin ngayon ang mga nagaganap, and at the same time ay isa pang dapat bantayin natin at kumare tutukan natin ng gusto o mag-rally tayo sa mga kung sino nilang malalaki ngayon, yung SWS saka yung Pulse Asia. Ginugulo tayo nito mga lokong ito. Very clear. Parang lahat tayo ay napakatanga. We're taken for a ride by these people. So ngayon, I'm happy na yung ating mahal na kaibigan na kasama natin dito, si Manny Lopez, is now really running for the Senate. At mamahingan natin siya ng information kung anong magagawa niya para sa Senado. At the same time, ay napakarami nating mga malaking tao sa harapan natin na siguro Manny Lopez can introduce all of them. Manny, please, ikaw na mag-introduce. Si Vic. Si Vic. Si Manny na. Okay. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. To my right is a representative of Mayor Duterte, who's from Davao, and Jonathan, our anti-drug czar, the new anti-drug czar. And my amigo, and you know him, the big man with the big heart, and big punch. Chairman of the Christian Peace Alliance. And to my left is Mr. Manny T. Mayor. Manny T from the Bicol region. And I believe he has some land issues and revelations that he will share with us. And to his left is my idol in the University of the Philippines, Bishop Nilo Ayat, formerly of the Kabataan Makabayan. And of course, our good friend, patriotic, lovable, and always available to fight for the truth, Mr. or Dr. Eric San Juan. The rest, hindi ko na po masyadong introduce.
But we would like to acknowledge some guests, hindi ko lang po, perhaps later, once we get the guest list. Ay, di yan. Sana yung guest list natin dyan. So, nilistahan mo para ma-acknowledge ni Senator Manny. Umpisahan po natin sa ating grupo, sa Movement for National Salvation. And may I request Mr. Rick Fulgencio to make the proper introduction. Magandang umaga po. Lalo-lalo na dito sa ating tatakbong senador, si Manny. Manny, man of the people. Okay. So, yung mga kasama po namin sa Movement for National Salvation, headed by Colonel Goyeng Ray Kabawatan, Colonel Dr. Rod Bonifacio. Dito naman po sa kaliwa ko si Bishop Resty Esguera from the Duterte Group. He has more than 50,000 members. 50,000 and what? Pang isa siya. No? Alright. Si Brad Camilo. Brad Camilo. At ang aking kuyang, Kuyang Jim Kabawatan. Yan ang hindi kami pwede tumakbo kung wala yan. Jim. And si Mrs. Pajardo, nandun sa likod. Bagong presidente po ng Kiwanis yan, amigo. Marami rin boto yan. Kiwanis Club. Pero Marcos Group yan. Okay, yung mga nakapula, ba't kukunti tayo mga nakapula? Ayan, tumayo si Jun Aki. Si Jun po, dating Aquino yan. Dahil sa galit niya kay Panot, tinanggal niya yung no. Aki, tinanggal niya yung no. Aquino lang siya. Anyway, amigo, ikaw naman, sino ba yung mga... yung sa ano natin, ipirma. Pwede ba tumayo yung ipirma group natin? Original. Ayan, Kalambert, Dexter, si Celeste. Mga loyal yan, amigo, mga loyal yan. Pinisahan mo yung ipirma. No? Si Kid Kilatis. Pero wag ka muna magsalita, bibigyan kita ng oras. Easy ka lang. Easy ka lang. Dating personal. Okay. At yung mga kasama nating iba, amigo, Diyos mo, doon sa likod, yung mga meron nakikita foreigner doon eh. CIA ba yan? CIA? Hindi po confirmed. Pero alleged lang from the State Department. We would like to acknowledge also the representative of Aral Party List, Dr. Maricor, with the better half, Bishop Bernie, and of course our good friend from Baguio City, Bishop Ed Mangusip. We would like to acknowledge also the presence of Mr. June Castillo, the president of the Philippine Coconut Society, and our good friend Mandy Manaloto. Yan po ang mga strategies natin. Yung pang-ibang strategies hindi pa dumarating. Pero nandito na rin po ang ating mga kasama sa Christian Muslim Democrats led by Mr. M.D. Rebueno. And Colonel Joe is here also. And I'd like to introduce my distinguished brother. He was a 30-year veteran at the Office of the President, Attorney Rizalino Lopez. He's, and yung pong father ko, Rizalino din po. Kaya Rizal, mahilig po kami sa mga hero. The rest, I will probably leave it to you. Yes. Yes, and of course, I would like to thank wholeheartedly our friends from the media who are here with us. Meron yata i-introduce si Bishop. Ikaw na, Bishop. Ito. Ay, may ba isa? Tupol.
I would like also to introduce our leader for the Bongbong Duterte tandem for Eastern Samar, Northern Samar, and Western Samar, Mr. Rod Del Valle. Pasalamatan. May idadagdag lang po ako, representative po ng aming fraternity, Upsilon Sigma Pi, si Councilor Jessel Lidum from Borongan. Okay, so we can start now. Do we have to follow the protocol for the opening prayers and so forth? Well, there is a format, So we have to follow this. You are Okay. the boss. Okay, now we'll call on Bishop Nilo for the opening prayers. Magsitayo po tayong lahat at damhin natin ang banal na relation ng ating Panginoon. Ang maraming banal na makapangyarihan sa lahat, ang aming pong bansa, ang aming pong lipunan ay nahaharap sa isang napakalalim at napakalaganap na krisis. Hindi lamang sa krisis sa physical na material na mga bagay, kundi krisis sa moralidad at krisis sa spiritualidad. Hinihingi po namin na gabayan mo kami. At sa umagang ito, gabayan mo po ang isang leader nagngangalang Manny Lopez na pumapalaot sa larangan ng politika dito sa aming bansa. Gabayan mo siya sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu upang sa ganon maging matatag siya sa kanyang mga paninindigan at lalo siyang magkikipaglaban ng lalong masigasig para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Gabayan mo kaming lahat, Amang Banal, upang sa ganon tulungan namin siya at ang mga gustong pumalaot din sa larangan ng pagiging presidente at vice-presidente, si Bongbong at saka si Duterte, upang sa ganon ang kanilang mga programa, katulad din ang programa ng aming kasamang si Manny Lopez na ilalahad ngayong umaga, ay naaayon po sa iyong dakilang kagustuhan para sa aming lahat. Ang lahat ng ito, Amang Banal, hinihiling namin sa matamis na pangalan ng iyong anak ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Thank you, Bishop Nilo. Now we call on Sister Celeste. Celeste, hindi ka dito for the national anthem. Ito, Iha. Sa yung vlog natin. Di ba, okay na? No need. Sige. Ilagay po natin ang ating kamay sa kanan. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinilang, tuyag ka ng magiting, sa manlulugi, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong buga, may nilan ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang bisag ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng buwan, hati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay, thank you, Celeste. At pwede siguro itong ating mga camera, pakiabanti na dito para makaupo pa rin yung ibang papasok pa sa ating sa halfway. Sige pa, para maupuan pa yung ibang likuran. Thank you. At kasi wala pa ibang TV crew eh. But anyway, we'll start the ball rolling by introducing our first speaker about the national situation na talagang nakakalungkot, nakakaiyak at parang kahabag-habag na tayo na naguguyo tayo sa propaganda na wala naman tayong nakikitang maliwanag, nabobola tayo, nakala nila ay lagi nilang tayong masaya sa ginagawa nilang kasinungalingan. May we call on Rick Fulgencio for the governance and corruption issue. Rick? Maraming po salamat. Maikli lang po ito.
Well, being the chairman of the Christian Peace Alliance, ako din po yung chairman ng Stop Corruption Philippines, no? Alam niyo po yung corruption dito sa Pilipinas talagang malala na, no? At bibigyan ko po kayo ng halimbawa, yung sa bigas po natin. Yung presyo po ng bigas, pataas ng pataas. No? Ngayon, ini-import tayo ngayon through the media na magtataas na naman ulit ang presyo ng bigas. So, hindi po ito bumababa Ngayon, isa siguro na pwede natin hilingin dito sa ating senador, kung papalarin, no? To your help, no? Hihingin po natin na maibaba yung presyo ng bigas. And one way of bringing down the price of rice, mawala po yung korupsyon. No? Dahil presyo po ng bigas sa Vietnam, ang 50 kilos is 750 pesos po. So lumalabas po, napakamura ng bigas. No? Kaya nga kahapon nagtatanong kami, meron 55, 47, no? So, gusto po ba niyong ibaba yung presyo ng bigas? Yes! So, yes! Lahat po tayo kumakain ng bigas, no? Ng kanin pala, no? Bumibili tayo ng bigas, no? Mahirap kainin yung no? So, by curbing corruption, specifically doon po sa bigas, it becomes a Filipino dream. During the time of President Marcos, we are already self-sufficient sa bigas and we are exporting. Not only exporting, tinuturuan pa natin yung mga kapitbahay natin. Now you could just imagine, diba? No? Kung may babalik po natin itong Filipino dream, no? Yung dream po na self-sufficient tayo, mura yung bigas, susunod na natin ulam, no? May baba lang po yung presyo ng bigas. Palagay ko, lahat makikinabang. Ano po problema ngayon ng ating mamamayan? The problem is, hindi maramdaman yung sinasabi nitong administrasyon na ito na economic, ano na tayo, we have improved economically. Pero hindi po maramdaman ni Juan de la Cruz diba? Ang tanong pati hindi maramdaman. Lalo-lalo na itataas pa presyo ng bigas. Ano dahilan nila? El Niño naman. Diba? Pag sumobra ulan, bagyo naman. Diba? Hindi po maubos-ubos ang dahilan ng gobyernong ito sa pagtaas ng presyo. Tama ba tayo, Mandy? So, yun lang po ang gusto natin mangyari. Yung Filipino dream, maibaba po yung presyo ng bigas. No? At by doing that, corruption should be stopped. Alam niyo po ito si Senador Manny, man of the people galing po ito sa NFA no? He knows what you're talking about here. Kung meron man, palagi ko po siyang makakatulong sa atin. Ngayon, tatanungin ko po ulit kayo, gusto ba niyong maibaba presyo ng bigas? Yes! Yung mga hindi nag-yes, gusto niyo, tataas pa natin. Anyway, marami pong salamat at sana, huwag natin kalimutan, man of the people, Manny S.D. Lopez. Thank you, Kuya Rick. At wala pa kasi nawala yung ibang mga guest natin, ay unahin natin si Mayor Manny P. Dahil si Mayor Manny P ay meron itong gustong expose sa mga nawawalang lupa ng Pilipinas. Mayor. Salamat, Eric. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na sa mga Prime Media, kailangan po namin ang tulong ninyo. Kailangan ni Manny, kailangan ko at sa ating mga kuyang na nandito. Ang paksa ko po ngayon umaga ay sa basketball ay long shot ito. Pero ang busluan napakalaki naman. Ngayon, kung sa biblical term, laban ito hindi David at Goliath. Sapagkat ang tatamaan po dito sa tatalakayin ko ay ahinsya ng gobyerno, mga tao sa gobyerno at isang pribadong kumpanya na multimillion developer ng Pilipinas. Ang tinatalakay ko po ay isang joint venture na nakasaad po dito sa titulong ito. Ito po ay nakansila na ang joint venture po is
between Philippine Public State Authority noon, na ngayon ay PRA, Philippine Reclamation Authority, with PhilInvest Corporation in Alabang, Muntinlupa. Teka muna, Mayor, meron ka bang mga material dyan para mabigay sa media para hindi sila Mamaya po namamana? bibigyan. Okay. Ngayon, sa aking pong pananaliksik, nag-retire ako sa pagka-mayor, nakiusapan ako ng isang heredero nito, hinanap ko po ang lahat ng papeles. So nakuha ko po ang papeles. At doon po sa titulo, nandun po naka-annotate yun, yung joint venture. Ngayon, ang gobyerno po ay 51% ng share, 49 ng PhilInvest. Pero sa maniobra nila, naging ang share ng PhilInvest 74, naging 26 ang Pilipinas. Ang gobyerno. Kapalit po ng 19,000 unit na low-cost housing na itatalaga o matatayo ng PhilInvest. Pero nang ako po ay pumunta doon sa PhilInvest, ang natagpuan ko po ay 576 unit lang. So nawawala po ang 18,424 unit na condo type na low-cost housing. Kapalit po ng 25% ng share ng gobyerno. 51 naging 26 na lang. So billion pesos po ang involved dito. Yung 25% equivalent to, dahil ang lupa po ay 244 hectares. Andito po mapa yung yung may pula dyan. Yan po ang PhilInvest Alabang. Yung 25% po ay katumbas ng 61 hectares na lupa. Ang presyo po sa PhilInvest ngayon is 100,000 per square meter times 10,000 isang hektarya, meaning 1 billion po ang isang hektarya. 61% 61 hectares ang katumbas ng 25%. That is 61 billion pesos na halaga ang nawala. So, nawala na tayo ng 25% share, majority naging minority, ay yung 19,000 na unit, wala pa kung saan i-account. So, dubling panalo ito, dubling tama sa loto ang PhilInvest. So, yan po ang inilalahad ko sa inyo. Mamaya po, yung mga media, may mga materials po kami bibigay. Na kung maaari sa media, ilabas po ninyo ito, panawagan natin dahil may sindikato sa Pilipinas ng land grabbing. Gobyerno mismo, nasa loob ng gobyerno ang naglalang grab. Kaya yan po dapat mabuwag na dahil marami po akong follow-up sa mga ahensya ng gobyerno. Marami pong umiiyak na mga maralitang ninanakawan ng lupa nila dahil wala pong nagagawa. So ako po naglakas loob. Hindi ko man po linya ito ay yung iaalay na natin sa paglaban dito po sa mga korupsyon sa lupa. Marami pong lupa ang Amerikang bininta sa mga maralitang Pilipino, doon yung mga priors lang, yun po ang tinatarget nila. Kaya yan po ang maiksi kong salaysay sa inyo ngayon. Mamaya po, after, kung gusto niyo pong ipalawakin ang ating talakayan sa mga TV station, sa mga radio, mamaya ko po bibigay sa inyo ang mga salamat po. Mayor, kailan nangyari yan? Kailan nangyari yung kanilang joint venture? Ang joint venture po ay sa panahon pa ni President Cory Aquino. Ngayon, pagdating naman sa panahon ni Ramos, doon po ginawa yung peking titulo. Dahil po sa panahon ni Cory Aquino, meron joint venture. Wala silang mapaglalagyan na titulo dahil hindi pwede nilang i-annotate doon sa priors land. Gumawa sila ng peking titulo. At yung titulo kung peke, kumpleto na rin po ako sa papel. Ngayon po, pinaabot ko po kahapon sa ombudsman ang isang kasulatan kasama ng mga annexes. Humihingi po ako sa ombudsman na sa kanilang charter ay
pwede silang pwede silang mag-imbestiga kahit na bulong-bulungan lang, kahit na text lang, kahit na nalathala sa dyaryo. Ang akin pong ginawa, isang affidavit letter po na hinihingi sa kanila na imbestigahan po ang anomaliyang ito sapagkat ito ay tuloy-tuloy na mangyayari at para po mahinto na ang mga anomalya po sa lupa. So marami pong ninenervous ngayon sa ahensya ng namamahala sa lupa. Kaya ito po ang pinarating natin sa Ombudsman. Salamat po. Thank you, Mayor Manny. At our next speaker is a long-time friend here, na asawa ni Bishop Bernie, si Maricor Malitaw. Okay, Maricor. Thank you po. Kasama ko po sa Kapihan's Group, si Mr. Eric. Ang kilalang Mr. Eric Sanuan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Actually, this come as a surprise. Good surprise for me. Si Bishop Ed Mangusip, our guest, in-invite po ako to join with him, kami ng husband ko, si Bishop Bernie, para makilala ko po personally si Mr. Manny Lopez. And hindi ko po alam na ako po ay uupo rito sa unahan. Simple lang po ako nakikinig sa likod nung sabi ko ni Mr. Eric, sana magpunta ka sa una. Sabi ko, okay na po ako dito. But anyway, I believe this is God's way of letting the people know na kung ang mangunguna po sa ating bansa ay totoo, totoong may takot sa Diyos, lahat ng mga Pilipino ay may masaganang pamumuhay. Pero kung ang namumuno ay walang takot sa Diyos at kurap, huwag na po tayong umasa ng kasaganaan. At pagpasok ko po dito, nabasa ko doon, Movement for National Salvation. So para pag sinabi natin salvation, talagang tayo lahat ay nasa kapahamakan if we take it on a biblical context. Nakikita ko po, ganun talaga ang ating sitwasyon. Ako po ay isang negosyante at isang civic leader. Sa kasalukuyan po ako po yung Charter President ng Rotary Club of Manila, Maharlika. District 3810. Dati na po akong presidente ng Rotary Club of Chinatown, Manila. Pero after my presidency noong 2006-2007, the governor talked to me na mag-charter po ng panibagong club. At we were approved by Rotary International at ito nga po yung Rotary Club of Manila, Maharlika. I'm also involved with the PCCI. I was the past president of PCCI Caloocan chapter. Marami pa pong organisasyon, baka po pag sinabi ko ay magkulang po tayo ng oras. But I believe this is really an opportunity. Meron po kaming binuo na aral party list, Association for Righteousness, Advocacy, and Leadership. Naniniwala po tayo na kung ang namumuno nga po ay tapat, lahat po ay hindi maghihirap. At nakikita ko po sa isang babaeng katulad ko na sumusuporta sa husband, ang edukasyon po ang susi upang ang kahirapan ay talagang matuldukan. Pero hindi po ito nagtatapos sa pag-aaral lang o edukasyon. Meron po tayong proseso o meron po tayong ladder. So atin pong pinopromote yung E2E2 program. Education, training opportunities, employment, and entrepreneurship. Kasi po kung hindi tayo magkakaroon ng trabaho pagkatapos nating mag-aral, ano pa po ba at tayo ay nag-aaral? Ako po kasi ay isang working student. Nung ako po ay nag-aaral at nakapagtrabaho ako sa Macan Erickson, sinabi ko nga po dun sa professor ko nung na-late ako, kasi tinatanong ko, is this RTV 101, Radio TV 101? Sabi niya, are you asking me or are you telling me? Sa pagmamadali ko, nakalimutan ko yung aking registration. So, hindi ko talaga alam. Nagtapos po ako sa Philippine Women's University. So, to make sure, sabi ko dun sa professor ko, I'm telling you, sir, this is RTV 101. So, pinapasok niya ako at nakikita ko po na sabi niya sa akin, why are you late? Sabi ko, sir, I am a working student. If I don't work, I cannot pay my tuition fee. So, mula ho nun ay naging kaibigan ko yung aking professor. So, ang sinasabi ko lamang po, kung ang mga tao, actually po, ang mga politiko, ayaw po nila talaga ang edukasyon. Sorry po, no? Pero ito yung nakikita ko, sinasabi lang nila, education, education. But the truth of the matter, they don't like people to be educated. Kasi ako po'y naniniwala na kung ang tao ay nakapag-aral,
Hindi mo siya pwedeng suhulang para ka lang iboto. Yes. Iboboto ka dahil competent leader ka. Sa Rotary ho, bawal mangampanya. Di po ba? Yung parang ikaw ay iboboto. Actually po, from PRO hanggang naging lahat ho ng position sa Rotary, dadaanan ko bago ako nagpresidente. Eh parang every election, kung ano lang yung lumabas doon sa election, parang ikaw ngayon ng secretary, ikaw ngayon ng treasurer, o naging assistant governor ka. Never I campaign. So sana ganito din ang mangyari sa Pilipinas. Yes. You will be elected into office because you are competent. Ako po, tumakbo na po ang ating aral. Dalawang beses po kami hindi nakaupo. Kasi kulang naman po yung aming pera. Nung binabantayan po namin sa internet, pumapasok po kami. Pero nung hiningan ho ako ng 50 million, wala naman akong 50 million. Nawala na ho kami sa internet. Nawala na ho at iba na ho ang pumesto. Hindi na ho ako magbabanggit kung sino sila. I was invited to speak in Barcelona sa International Women Entrepreneur. I was invited in Casa Asia to talk in Barcelona. Twice po yun. Sabi, pagbalik mo, pwede ka nang maupo. Pagbalik ko, iba na ang umupo. Puti ba yung buhok niya? Sabi, binola pa ako eh. Alam mo, napakaganda ng pagpasok mo sa kongreso eh. Isang entrepreneur na totoong nagtataguyod ng pagninegosyo sa kababaihan. Pero pagdating ko po, sabi sa akin, pasensya ka na. Hiningi eh. So, ito hong kabulukan sa ating political system. Sabi natin, paano tayo magkakaroon ng national salvation kung hindi talaga uupo yung totoong gustong maglingkod? At kung tayo po talaga ay merong talagang napag-aralan, hindi na tayo mamamalimos pa na pag dumating ang eleksyon, actually ayaw ho ito ng mga ibang politiko yung magsasalita ako ng ganito. Di po ba? O eto, bigas, isang sardinas, 2 noodles. Hanggang ganun lang. Pero all throughout the years, 3 years, 6 years, kawawa ang tao. Pero kung nakapag-aral ka, kahit yung gamot mo o yung pagkain mo, may sinusweldo ka eh. Hindi mo nahihingin sa politiko. And we have the sense of dignity. Pero kailangan po talaga education. I-educate natin sa simbahan, sa barangay, sa lahat ng pwede natin puntahan na ang ating mga tao ay talagang bumoto bilang po doon sa totoong kandidato. Na tayo din mga sumusuporta sa mga tumatakbo ay talagang huwag nating iwanan na hindi tayo mabili ng pera. Kasi nga po, last minute kung sino yung mas malaking magbigay, sinasabi natin na parang, yung highest bidder. Masakit po ito, no? Pero, yun po yung nangyayari. Kaya, ako po, panalangin ko na ang Pilipino, totoong magmahal sa Pilipinas. Nung tinanong po ako ng international, bakit Maharlika? Yung ipinangalan ko dun sa Rotary, sabi ko, di po ba, Maharlika naman talaga tayo. So, yun po, nakakatuwa kasi yung sinasabing ibalik natin yung, anong nakalagay po doon kay Bongbong? Ibalik yung, dignidad. Yung dignidad. Yun po talaga ang dapat nating makita. Hindi po natin talaga makikita yung pagbabago ng Pilipinas kung hindi po tayo mag-e-elect na mga totoong maglilingkod. Kasi that's the only way na pwede mong sabihin na ito ang gusto kong mangyari sa aming bansa. It's only election. Pero kung election na ito ay hindi natin naayusin, wala na po tayong pwedeng maging way para magkaroon ng totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. God bless. Thank you, Sis Maricor. At before I introduce the drug expert, Jonathan Morales, I'd like to acknowledge the presence of Datu Said Daob. Dapat naupo ka dito, bro. Dito ka. Datu, halika. Said, halika dito. Itong expert sa... Sila ang actually kumbaga sa farming sila nagbayo, sila nagsaing, mukhang iba makikinabang. Okay? Eto si Said Daob. Dito ka, partner. My good friend. Okay, siguro
hingi tayo ng konting input sa drug expert kay Jonathan Morales na ito ang napakalaking problema natin dito ngayon. Droga. Hindi mawawala-wala yung droga hanggang hindi nahuhuli yung mga financier na malalaking tao. Yung iba, politiko pa. Yun ang malaking problema natin dito. Kahapon, yan din ang topic namin Talaga yung mga bata, sila mismong nagsasabi, bakit sir, pati sa mga pulis sila mismong kundi nanguhuli, nagtaplant ng droga. Supplier. Sila mismo nagbebenta ng droga. Eto, Jonathan. Maraming salamat po, Dr. Eric San Juan. Ganon din sa pagkakaloob sa amin ng pagkakataon na makasama dito sa Movement for National Salvation at bilang isa sa mga nagsusulong at nagkakaloob ng suporta sa kandidatura ni Senator Manny Lopez. Ako po bilang chairman ng Anti-Drugs Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino ay bumabati sa inyo ng magandang umaga. Binabati ko rin po ang isa sa mula sa lahi ng tunay na unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang aking mentor sa Philippine National Police, si Colonel Rodrigo Bonifacio. Good morning po. Dr. Bonifacio. Noong aking kabataan sa Philippine National Police, ito yung nag-alaga sa akin. Ito yung mga nagturo sa akin ng mga magagandang ehemplo at ng katapatan sa serbisyo. Kahit na wala kang pera, basta maging tapat ka lang sa tao. Ito yung natandaan ko sa mga turo niya, na kahit ako hinabol ng sindikato at itinago nila sa isap nung araw, talagang 7 taon akong itinago ng gobyerno yun At ako'y nagpapasalamat sa kanya dahil talaga itinago pati pamilya ko ng mama na ito. Mabuhay ka, sir. Ayun po, isa po dun sa nais ko pong ibahagi sa inyo, ito yung isa sa mga kinatatakutan namin bilang isang dating ahente ng PIDEA. Yung tungkol doon sa mga pagkakasangkot ng mga politiko dito sa narco-politics. Noong nagtatrabaho pa ako bilang isa sa mga team leader at isa sa mga hepe ng investigation ng isang opisina sa PIDEA, dito namin nakita kung gaano karami yung mga politiko at mga appointed officials na involved sa illegal drugs. Ang pinakamasakit dito, napakarami yung mga nasa listahan ng mga drug lord na pinagkakalooban nila ng pondo. Simple lamang po ang gusto ko iparating. At ito rin po yung hamon ko sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ilabas ninyo yung listahan na nandoon sa NDS o sa National Drug Enforcement System, National Drug Information System na hawak ng PIDEA. Itong mga listahan na ito, ipakita natin sa publiko upang makita ng sambayanang Pilipino kung sino ang mga karapat-dapat na iboto. Napakarami po ngayon. Meron po tayong current at saka yung mga nagpaplanong kumandidato. Kasama na yung mga nakaupo pa sa gobyerno. Magmula sa barangay level hanggang executive level. Makikita po doon sa listahan na yun yung mga tao na tumatanggap ng tulong mula sa Binondo Drug Cartel. Ano po ba itong Binondo Drug Cartel? Noong trabahuin namin po itong Binondo Drug Cartel, natuklasan po namin sa tulong po ng AMLAC
na ang grupong ito ay kumikita ng humigit kumulang sa 200 billion taon-taon. Nagsagawa po kami ng financial investigation sa grupo na ito. Dito po namin nakita mula doon sa kanilang web of accounts yung kanilang kita. Paano namin natuklasan ito? Nakipagtulungan kami sa aming mga confidential informant. Yung mula doon sa mga contact nila sa mga kulungan, city jails, provincial jails, hanggang sa National Bilibid Prison. Yung mga nakakulong na ito yung mga marketing officers nila na nagkakaloob ng mga bank accounts kung saan pinapasukan ng pera. Gumamit kami ng pera, no? Diniposito namin sa binibigay ng bank account. Hanggang natuntun namin sa pamagitan ng paper trail kung sino-sino yung mga may-ari nitong bank account na to. Hanggang sa matukoy namin, nakabili kami, nahuli namin, hanggang sa pinailan namin ng kaso itong mga personalities na ito. Pero ang pinakamasakit dito, naging bulag, naging pipi, naging bingi yung ating kasalukuyang administrasyon. Nagtataka ako noon kung bakit. Sa halip na kampihan kami ng pamahalaan ito pa ang nangyari sa akin. Tinanggal po ako sa serbisyo. Tinanggal po ako. Yung mga kasamahan ko, itinapon sa Mindanao. Nagpalit ng Director General ng PIDEA. Bakit? Nakahuli ka ng financier. Identified. May mga warrant of arrest. Bakit ayaw mo? Ang tanong ko sa Director General ng PIDEA, magkano ang dahilan? Nariyan yung nandyan yung PIDEA press corps, yung presidente ng Jimmy. Alam niya, narinig na yung istorya na yan. Talagang hinahamon ko yung Director General ng PIDEA, kahit yung liderato ng PIDEA, hinahamon ko. Magkano ang dahilan? Bakit ayaw ninyong hulihin itong Binondo Drug Cartel? Bakit? Bakit ang mga hinuhuli lamang natin, itong mga pipitsugin? Bakit kailan lang meron nahuli? 20 kilo. Asan yung tao? Wala. Napakadali kung gugustuhin natin. Yung sinasabi, walang ebidensya, may warrant. May ebidensya, nakabili kami. Naghulog ako mismo, ako personal. Naghulog ako sa bangko. Nakalagda ako sa likod ng deposit slip. May petsa, may oras. Nakasaad doon kung para saan yung diniposito ko na yun. Nakasulat lahat sa likod ng deposit slip. Kaputol yun nung napunta rin sa bangko, kaputol yun napunta sa akin. May lagda po ako doon. At yung binili ko, nandun po doon sa request for laboratory examination. Nakasulat po rin doon yung transaction, yung bank transaction. Nandun po. Kaya nung mag-file kami ng kaso, nagkaroon agad ng warrant of arrest yung tao. Sinikap namin na makuha itong tao na to. Pagdating sa airport, sinerve namin yung warrant of arrest. Anong ginawa ng gobyerno? Ginawalan. Nakailam yung isang music, bayaran. Diyan sa Department of Justice. Nakialam. Ano sabi ng dalawang state prosecutor? For filing ang kaso na yan. Pero ang ginawa, ginalo nila. Magkano? Papayag pa sila na libre? Kapalit ng drug lord? Number 2 man yun. Doon sa sindikato. Number 2 man. Pero ano ginawa nila? Wala. Nagbingi-bingihan. Pinatawag ako ng Malacanang. Tungkol dyan sa kaso na yan. Sa loob ng 4.5 oras, doon sa Law Enforcement, Security and Integration Office, hanggang doon sa opisina ng Executive Secretary Paquito Ochoa. Sa loob ng 4.5 oras, ang sabi nila sa akin, pag-usapan nyo na lang ng Director General ng PIDEA. Baka meron siyang magandang plano para dyan. Ano nangyari? Makalipas ang 2 taon, o kumulang 2 taon, bumaha
ang supply ng shabu dito sa Pilipinas. Mabuti pa nga yung bigas, tumataas eh. Ang shabu, bumagsak ang presyo. Noong panahon ni General Santiago, umabot ng 32,000 ang limang gramo, yung isang bulto na tinatawag. Pero ngayon, nung kailan lang, bumagsak siya ng 3.5 o 3,500 per bulto. Sino ngayon ang kakompetensya ng mga drug lord? Law enforcer. Merong tinda ang mga drug lord, meron din tinda ang pulis, ang PIDEA, pati NBI. Ngayon, paano natin masusugpo yan? Paano natin masusugpo? Paano masusugpo eh? Ultimong barangay nga eh, kontrolado na eh. Kaya ang kinakailangan natin, tama itong kilos na ito eh. Itong Movement for National Salvation. Tama ito eh. Dahil kailangan natin ng totoong leader na magpapatupad ng reforma dito sa ating bansa. Hindi po kailangan dito yung mga peking leader. Ang kailangan dito sa atin po, ang kailangan natin yung totoo may conviction, yung may bayag. Hindi lang basta may utak. Kinakailangan dito may bayag at may malaking puso. Yun po. Maraming salamat po. Thank you, Jonathan. No? Alam mo, yung nasabi ni, bibigyan ko lang kayo ng update, no? Sa sinabi ni Jonathan. Hindi na ang Binondo ang may control ngayon. What they did, nung na-burn out sila, ay kinlasta na yung operation. Kaya yung reason, kaya napamura ang droga sa bawat syudad. Dahil marami silang hawak ng mga barangay. Kaya kung hindi, mabuti lang, we're still lucky na nagkaroon tayo ng bagong secretary ng local government na naging mayor, na naging congressman, si Secretary Sarmiento. At ito ang kanyang minamonitor ngayon dahil ang laki ng problema dahil ang operation ay bawat syudad na. May kanya-kanya silang mga handler. Ultimong korte, meron silang taong taga-ayos sa bawat korte, sa bawat syudad at probinsya. So, hindi biro to. Malaking sakit ng ulo nitong si Secretary Sarmiento na dapat talaga i-address at matulungan natin. Dahil kita niya eh, nakakausap ko siya at sinasabi niya, hindi ko akalain ganito kalaki ang haharapin kong problema. Pero, ang maganda sa kanya, honest siya, inaamin niya ang problema. Na kundi, siguro, maybe 2 weeks time siya ang guest natin dito para magugot kayo sa kanyang mga hawak na mga ebidensya. At the truth of the matter about yung Muntinlupa, eh kung hindi pa pinakailaman ng foreign intelligence eh, hindi mababurn out yung mga kalokohan dun eh. You see? But anyway, saka na, yung at the proper time, pagka na mga taga-drug enforcement na yung ating, o yung local government official ang, ayun, sana, magsak ko sa dila mo. Kuya. Kuya Ray. Okay. Before I introduce Dato Said Daob, I would like to acknowledge the presence of my another brethren. Si Commodore Ruben Dista, nasa likod mo, Kuya. Okay, yun. Ng Philippine Navy. Coast Guard, sir. Coast Guard. Coast Guard. Sorry. Okay. At I would like also to introduce our friend here. Showcase natin dito si RJ Havellana na pagkatapos ni Dato Said, siya naman ang magsasalita. Kasi ang malaking problema natin dito, itong good time ng BBL eh. BBL. Kabalbalan. Okay? Said. Bigyan pa kami ng update. Good morning. First of all, I'm Muslim, but don't worry, I won't fight you. Anyway, I was invited here for coffee by a friend from Samar, saying that we are going to have coffee with money. And
I'm sorry, I think I am behind the times. I did not know that such a coffee invitation would be with the magnitude of people who are here, who can speak a lot about what are the problems of the country and what are the solutions that you are talking about. Anyway, all I can say, money, and for everybody, thank you for inviting me here, and I wish you all the best, and let's look forward that whatever your intention, or beyond your intention, is your objectives, and of course, I believe that you're all result-oriented for the best. And again, as far as you're mentioning the BBL, I've been writing about this for 16 years. And anyway, I have said everything, and what I said in 1999, when I was invited by no less than the founder and chairman of the Moro Islamic Liberation Front, I laid down my thoughts, not for me as a Muslim, but for me as a Filipino, and what would be good for everybody. Now, they are all written. I have written them in major broadsheets of the country, like the Inquirer, Philippine Star, Manila Times, Manila Bulletin, and Manila Standard. And I was very apolitical. All I said was not a format, but what I believe should and must be included in the peace agreement for and in consideration of the better future of all people, irrespective of their political identity or shall I say aspiration, in spite of their political persuasion and of course religious belief. I believe that we are all Filipinos, and it's time, and I'm glad that you're talking about unity of purpose. Whatever it is, it's up to you to conclude and do whatever you wish to do and succeed. Thank you. Thank you, Dr. Said. At ngayon, si RJ, ang fighter ng consumers. At si Rick muna, merong pangailan. RJ, I would like to welcome Mary Jean Q. Reyes from Ipirma. Mary Jean, original sa Ipirma, and their husband Marco. Welcome. RJ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una, ibig ko pong magbigay pugay sa isang patriotikong kaibigan na meron pong lakas ng loob na bumangga sa mga dambuhalang mga kandidato. Siguro palakpakan natin si Ginoong Manny Lopez. Manny, good luck. So, laban po natin lahat ito. Habang tayo nag-uusap ngayon, taon-taon po ay kumikita ang Meralco ng 18 bilyong piso. Di pa po kasama riyan ang bilyong piso ng Maynila at Manila Water. Dalawang pangunahing pangangailangan ng sambayanan, tubig at kuryente. Mapatampok lamang ang mga isyong ito sa darating na halalan. Palagay ko pwede po tayong magpanalo ng mga tunay na mga patriotikong kandidato. Sa dalawang importanteng usapin na ito, susi po ito para may salba ang inang bayan sa kumunoy na krisis na araw-araw na pagdarahop ng daang milyong Pilipino. Ito po isang seryosong panawagan sapagkat kontrolado na po ang buhay ng bawat Pilipino sa bansang ito ng mga oligarko. At panahon na rin na suriin natin ang tunay na direksyon ng susunod na gobyerno na gusto nating itayo. At siyempre, kailangan pong maging mapagbantay tayo sa mga kumakandidato. Una, tatanungin natin, sa isang simpleng TV ad, ang halaga po ng 50 seconder sa aking pag-alam ay 1.3 million pesos every 15 seconds. Kung ikaw
ay maglalabas ng 10 advertisement na ito sa telebisyon, malinaw na ito ay hindi bababa sa 13 milyong piso araw-araw. So saan kukunin ng isang presidentiable o ng isang senatoriable o ng isang governor, kahit na isang mahilig sa playgirls? Oh, sabihin ko sana playboy. So, alam naman po natin ang mga kasagutan. Itong mga oligarko na ito ay nagmamanok ng mga tuta o puppet ng mga alagad nilang mga kandidato. Pumili po tayo ng mga patriotiko, may katapatan, at yung tunay na naghahanap ng pagbabago. Ito po yung panawagan ng United Filipino Consumers and Commuters, ganun din po ng Water for All Refund Movement. Kahit sinasabi ng mga oligarchs, totoo po na may El Nino, totoo na meron pong paparating na problema sa tubig, pero totoo rin po na umuulan ngayon. Ano po ang aking ibig sabihin? May kakulangan ba? May kakulangan o systems loss yan na ginagawa nilang pagpapahirap sa atin? Meron pong nakasaad sa concession agreement ng mga konsesyonaryo, kapag hindi sila nakatupad doon sa kanilang mga proyektong nasingil sa ating mga water consumers, sila po ay maaaring ma-penalize. Bukod pa po doon sa pagkatalo ng Manila Water, doon sa arbitration, doon sa tinatawag ng corporate income tax. At bukod din po doon sa sanang nakaambang 8 pesos at 5 pesos na increase sa tubig na ating naharang sa loob ng 5 taon. Ano ang nangyayari ngayon po sa sitwasyon sa tubig? Ginagamit na dahilan o cover up ang issue ng El Nino. Pero sa totoo lang po, kawawa po yung 120,000 na mga bahay na nagsimula nung 3 weeks ago, na yung iba ay aabutin pa raw ng 20 oras ng kawalan ng tubig. Pero sa totoo lang po, kahapon, kagabi, ako'y tumawag dun sa mga manggagawa sa Ipo Dam at tinanong ko, kamusta ba dyan? Sabi nila, sir, umulan dito nung tanghali, malakas. Ano? So ano ibig sabihin? At buong gabi naman po ay umulan. At ipagdasal natin na tumaas po yung reserba natin. Pero ang tunay na dahilan po ay nakapag-advance ang koleksyon si Maynilad at Manila Water sa 2 dambuhalang proyekto. Ano po ito? Ito po yung Layban Dam na mayroong 54.7 billion at ito po yung Angat Reliability Project na mayroon pong 5.4 billion. Ang lahat ng ito ay advance na kinolekta sa ating mga water consumers. Kayo po ay mga nagbayad na rito. Ito po ay pera nyo. Pero na kaninong kamay? At ito po ay hindi na-implement. Ito po yung sinasabi kong sana ay ma-penalize ng MWSS. Ang problema, ang mismong MWRB, hindi natin alam kung sila ay mga nag-uusap para sakyan ang issue ng El Nino. Again, ulitin po namin, totoo na may El Nino. Pero totoo na kumulekta sila ng mga water sustainability project. Para sana kung darating ang El Nino na ito, ay meron tayong malinaw na solusyon sa paparating na krisis na El Nino. Again, reviewin natin ng konti. 1995, isinilang po yung Water Crisis Act. 1992, itinutulak na po ng gobyerno ang paparating na El Nino noong 97 at 98. At ito ang naging dahilan kung bakit na-privatize noong 97 dahil sa issue ng El Nino, dahil sa issue ng Water Crisis Act. So bilangin po natin, since 1997 o since 1992, El Nino na po ang dahilan. At ngayon, El Nino na naman. Sa susunod na gobyerno, kung sino man mananalo, tiyak El Nino na naman. So, nasaan na ngayon ang mahigit sa 40 billion pesos na pera ng taong bayan? Sa issue lamang po ng water sustainability na ito. Wala pa po dyan yung mga other issues sa tubig. So, napakalaki po ng issue ng tubig at issue ng kuryente. Muli, sana ito po yung mga patampukin nating mga issue sapagkat sa kuryente at tubig, napakahalaga po niyan. Lalong-lalo na po ang tubig. Huwag lang tayong uminom ng 3 araw. Ewan ko lang po.
Subukan kaya ng mga taga-palasyo na 3 araw, wag sila uminom ng tubig at maligo. Di bali na ang kuryente. Mahirapan po tayo, mamatay po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tuloy ang laban. Wala pong susuko. Magandang umaga po. Bago ka mo po, Manny, no? Hindi ka ba makakuha ng isang lawyers group para tulungan ka na makasuhan itong mga walang yang ito? Alam mo, sobrang kalokohan. Kasi kung ikaw ay makakaikot doon sa mismong water reserve, ay hindi naman ganun eh. Ang pinapakita nilang video ay lumang video yun. Kaya kita mo yung mga may-ari ng mga water companies na merong TV stations, wala rito. Dahil na yung pagkakamali ko siguro na binigyan ko sila ng early information about this na guest kita. Talagang mukhang takot sa iyo itong mga grupong ito. Pero the truth of the matter ay gusto tayong paglulukohin itong mga kumpanya na to na talagang tumibiba at the expense of all of us. Tayo nagsasuffer lahat. Ha? Biro mo yung from 4 hours nagiging 7 hours ngayon. Gusto 20 hours. Talagang ginikipit tayo para pagtaas nila ng presyo, sa pool nila kagad. Yun ang maliwanag. Kaya kailangan natin dito magkaroon kagad ng kaso itong mga walang yang ito. As soon as possible. Dahil kung puro ngangaw tayo rito, walang mangyari. Tayo lahat apektado rito. Wala tayo dapat na pinapalusot sa kalokohan itong mga taong ito. Okay? Okay, ngayon I'd like to acknowledge the presence of Bay Amihan Falcon, Karim, and Datu Alakdan, Vulcan Karim, of Philippine United Tribal Group. Okay, saan yun? Ayun. Okay, sige. And we would like to acknowledge also the presence of Bishop Ted. Ayun, kasama ko rin yan. Mukhang maraming hinakot si Mandy. Manaloto. Ano naman, isang grupo namin to eh. And anyway, we'll go back to our senatorial Manny. Manny, go. Okay, maraming salamat, partner, Eric, San Juan. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Present, good morning to everyone. Good morning. To our distinguished guests, colleagues, and friends from the media. Maraming salamat po for joining us this morning. We have heard the insights and the information shared by our distinguished panel of speakers. And indeed, this country, our republic, is in danger. We have to do drastic acts, drastic reforms to save the republic. And if it takes our lives, and if it entails sacrifices to do so, we should do it, and we should do it now. Alam niyo po, may entertaining the idea of running for senator in the 2016 elections is inconsequential. It is subsidiary to what we would like to propose to do, and that is to effect real change and reform in this country. As one outstanding president has said, we need to save the republic lest we will face the prospect of a failed nation. We don't have to overanalyze the current situation. If you look around you, there is so much suffering, there is so much poverty, there is so much disorder in this country, and it needs drastic reforms. Not too long ago, the Philippines was referred to as the Pearl of the Orient. We are the first republic in Asia. Our economy was second best after Japan. Our standard of living was way ahead of our regional neighbors. But in the course of time, because of disunity, because of discord,
everything deteriorated. What we need now is a transformative leadership. A leadership that will be anchored on the truth and that will pursue nothing less than the common interest and the public good. But all of these, ladies and gentlemen, are being compromised for the sake of politics, for the sake of wealth, for the sake of convenience and power. It should not be, and we should not allow this to happen. Kami po, nag-umpisa po kami sa IPIRMA. We wanted the people, the sovereign will of the people, to be regained. But the law itself is quite burdensome. So, ito pong problema natin ngayon, lahat po ng problema ngayon, nakikita po namin na mabibigyan natin ng lunas if we will effect real change and reform. I am highlighting here a 12-point legislative agenda for change and reform. Ito po ay ang aming nakitang mga suliranin, nangungunang suliranin ng ating bayan. Mga inputs po ni RJ, inputs ng IPIRMA, inputs ng stop corruption, yung pong mga natutuhan natin sa mga forums na iba't iba nating inattendan. Nandito po ngayon, nandito po ang solusyon. At bilang inyo pong kaibigan at bilang isang nagmamahal sa ating bayan, handa po ako to pursue this legislative reform agenda against all odds. And with your support, we can do it and we will do it. Yes, ladies and gentlemen, in this small room of concerned citizens and patriots, we can do it. We will change this country. We will make life better for our countrymen. We will make the Philippines the pearl of the Orient once again. We are a nation of kaharlikan. Tayo po ay sinasabi pang one of the lost tribes of Israel. Kaya po ang ating mga Christian brothers are here to support our cause. Ako po ay incidental lang dito. Mas importante po ang mensahe ng change and reform to the messenger. So anybody who can pursue these reforms, I will support it. I'm even willing to sacrifice myself for this reform agenda. Ngayon po, itong 12-point legislative agenda natin, nangunguna po dyan ang people empowerment. Kailangan po i-amend ang Republic Act 6735 to make it workable. Napag-aralan na po namin yan, nasubukan na rin namin itaguyod ang People's Initiative. But it's very difficult because the law itself is cumbersome. It has to be amended, and we have a great bunch of people there, young people, selfless people who are willing to sacrifice to make it happen. Sila po kasama natin to make the People's Initiative to bring back the power of legislation in the hands of our people. Ang pangalawa po, ang Public Finance Reform Act. Ang Public Finance Reform Act po will address the various leakages, the broad sphere of corruption, and its various details. Para pong isang accounting system na ginagamit sa mga commercial banks. Kita niyo po, even a teller who earns really not much, pero yung pong perang milyon-milyon dumadaan sa kanilang kamay araw-araw, bihira pong nawawala doon or halos walang nawawala. Because the system is perfect. And we can do that. There are many countries that have established such systems. And we embraced this in 2009. However, it has not been implemented up to this time. Why? We don't care anymore why, but we will change it. We will implement it in 2016. And July 1st, 2016, if God wills it, I will start implementing this. Given my experience in information technology and management and legal matters, I will make it happen. Marami pa po akong gustong i-discuss,
agriculture, fishery, and livelihood development. There are various laws addressing these issues. And all these laws, they're good laws, but they're not being implemented. Why? Because the standardization of policy has been maligned, not only muddled, not only by the people implementing it, but because Congress itself has become a conspirator of graft, of corruption, of ineptness, and all the decadence that this country is undergoing. We have to change people in Congress. Ang legislation po is not a noontime show. Legislation is not, an entertainment activity. Legislators are meant to create laws, amend laws, and synthesize this, integrate this into the needs of our society and people. Legislators should be doing oversight, making sure that all the policies of our country are properly implemented. But is this what Congress is doing? Congress has been an agent of corruption. Congress, even at this point, has become an agent of treason. And that is a very serious, very, very serious crime, the crime of treason. So, dadala po ba tayo sa mga surveys na nangunguna lahat yung mga nagkasala sa dapat bidap? Pababayaan po ba natin na ang ating mga kongresista, hindi naman po lahat, but majority of them, and Congress operates on the dictum of majority. So we have to overhaul the system. We have to overhaul the executive. We have to overhaul the legislation. The judiciary, at least, is functioning. Not as perfect as it may be, but it is functioning. So, with us acting in unison, in pursuit of the common good, we can make things happen in 2016. Ako po ay isang consequence lang of this endeavor. If there are other candidates who are willing, committed to pursue what is best and what is right for this country, then we can save the Republic of the Philippines. And at this juncture, ladies and gentlemen, I would like to give the microphone to a very distinguished man. He was already a leader while I was still wearing short pants. When I got into the University of the Philippines, he was, I would say, idolized. And I had the opportunity, to work with him. And this is no other than Bishop Milo Tayag, former founder of the Kabataan Kabayan. He will also be assisted by another bishop, Bishop Resti, and may we request our representative from the office of Mayor Rodrigo Duterte, Butch, who flew in from Davao last night, to join us here. Amigo? May we request Bishop Milo Tayag, Kuya Eric, Mayor, i-raise lang po natin yung kamay ni Bishop sa dalawa. The man of the people, Manny Lopez. Right? Officially, si Dato, baka makalimutan yan. Officially. Dito kayo lumabas kayo sana para maluwag. Dito, maluwag. Labas mo kasi mga sila. Ayan. We can maybe request everyone to join us. Please. Okay. Manny Lopez. Manny Lopez. Buhay si Manny. Alright. Salamat po. Siguro, magbigay ng information yung ating mga
representante ni Mayor Digong Duterte. Partner, please get the mic there sa Sabine Johnson. Wala ko siya naman sa dito. My Buntag. Sir. Just arrived from Davao. Pakibigay mo lang, Brad, ang kompleto mong pangalan dahil hindi nila kilala ikaw ang panguna. My full name is William I. Ramirez. My nickname is Butch. I'm a son of a migrant from Negros, but I am a Mindanaoan. I'm in charge of Duterte for operation and listening tour throughout the country. And I was requested by the mayor to represent and give profound thanks to Manny Lopez or whatever he's for the coming days. The mayor was very consistent for the past 9 months since January that he's not running and of many things. But if you go critical thinking, he continues still to operate on his listening tour. And he failed to arrive in Luneta of almost 100,000 supporters without financial or PR machineries. He failed to join the Luneta activities because he was in Zamboanga as head of the Regional Peace and Order to resolve the problems of hostages. And we just hope that in a few days before the filing of the candidacy, the mayor may be able to make his soul searching. And I don't want to elongate this launching of the movement for national salvation for Manny. Manny from the mayor, I'm assigned to represent him whenever you will be in Mindanao. Don't hesitate to connect to us and we'll be able to collaborate your dream, your vision, because what has been spoken this morning is also our dream. Good morning. Thank you, William. At, okay, may correction lang, Butch, pakisabi kay Mayor Duterte, gaano karami ba yung pumunta doon sa Luneta? 500,000 po. 500,000 na yung dumating? I was there. Kasama ko pala, kasama ko pala si former Vice Governor Arubis. Nasaan? And I have also a very good friend of the mayor, Commodore Lista. Okay, let's go back to Senatorial Golmani. At this point, binigyan po, we have distributed the 12-point legislative agenda as well as the Filipino Dream. Ito pong Filipino Dream is very reasonable. Food availability, food on the table, quality education, shelter, safe streets, convenient transportation. Ito po ang ating mga ina-aspire na marami sa ating mga kababayan ay hindi nakakamit. Now, of course, this legislative agenda cannot work without a team. And I'm now calling on Bishop Nilo Tayag and Bishop Presti, along with Butch and all others, to share us their vision on how we could achieve this Filipino dream, because it will require a team. Very complex po. Multi-layered, multi-generational na ang ating problema dito sa bayan natin. So we need very competent and capable people with demonstrated achievements. Hindi pwede pong novices ang magpapatakbo ng Pilipinas. Kailangan po may vision, kailangan may competence, may determination, and willing to sacrifice their self-interest for the purpose. So may I now call on Bishop Nilo Tayag to please elaborate on the teamwork. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Batay sa mga pagpapakilala sa akin, itong mga sina Manny Lopez at ito pang mga sika Eric San Juan ay mga aktivistang nag-rally noon
Nung nakakulong ako, nagrarally sila na palayain si Nilo Taya. Pero nang dumadami na po ang nagrarally para palayain ako, lalo po akong kinulong. Isang taon. Pero ako naman ay nagpapasalamat doon sa nagpakulong sa akin sapagkat binigyan ako ng pagkakataon upang ako ay makapag-isip ng mabuti, makapag-dini, makapag-aral ng mabuti sa kalalagayan ng ating bansa. Kaya po kami sa Movement for National Salvation, nakita rito ng pansin nila na hindi lamang po physical at material ang problema natin. More than the poverty in material things is our poverty in spiritual and moral matters. So, ang isa pong karangalan sa panig ng Movement for National Salvation, ang itaguyod ang plataforma at kandidatura ng ating kasama, kaibigan at isang magiting na Pilipinong patriota, si Manny Lopez. Palakpakan po natin. Ang aking pong tungkulin ngayon ay dapat na maiksi lamang sapagkat alam niyo, pag nakahawak tayo ng mikropono, basta maliligayang araw nila. Meron tayo dito, teamwork makes the dream work. Nilalaan ko kay Bishop Esguera ang pagpapaliwanag noon. Ilang punto lamang po sasabihin ko at may kinalaman kay Mr. Manny Lopez, kasama Manny Lopez. When I am being asked what is my definition of leadership, I'm just quoting from Napoleon Bonaparte. I heard he said, "General, what is your definition of leadership?" He said, "Audacity, audacity, audacity." Mr. General, could you elaborate further on your definition of leadership? More audacity, audacity, and audacity. So, anong ibig sabihin nito? Ang pangangailangan ng kasalukuyang krisis na nag-ahari sa ating bansa ay isang leader na at hindi lamang may talas ng kaisipan, kundi may tibay ng paninindigan at tatag ng paninindigan at tibay ng dibdib. Ano po ang ibig sabihin natin? Ang ibig sabihin natin na hindi lamang niya handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang pinagkikipaglaban, pinaninindigan, kundi handa niyang ibigay pati pangalan at karangalan para sa kanyang pinagkikipaglaban. Kaakibat ng sinasabi kong audacity. A person could only have audacity when it is very clear to him what he is living for, fighting for, and dying for. Kung hindi malinaw sa inyo kung ano ang pinagkikipaglaban mo, paano mo ito pagkikipaglaban? At paano ka magiging matatag sa iyong pagkikipaglaban? And therefore, what is important is a commitment on the part of the leader to a set of fundamental values. At ito ay inilatag na sa atin na nakabalot at pinakapundasyon ng ating 12-point legislative agenda ay ang pagmamahal sa Diyos, ito na sasabihin, takot sa Diyos, pagmamahal sa bayan, at pagmamahal sa tao.
Yun ang pinakapundasyon, fundamental values of what we call an ideology. And therefore, what is important, the difference between a mere set of ideas or philosophy and an ideology is that in the case of ideology, there is readiness to act, there is readiness to sacrifice, and there is readiness to offer even life itself and sacred honor. At yun po ay meron si Manny Lopez. Palakpakan po natin. Right. Kaya yun po ang kinakailangan natin. If you have audacity, it is because you have a vision for the country. If you believe firmly, and you not only believe, but have faith, you raise the level of belief to the level of faith, then you can say that you have commitment to that set of fundamental values. You have a theory of society, you have a program of action. Anong theory of society? Manny has shown us that he understands the whys and wherefores and the causes of our poverty and why are we in this present state or dispensation. Isang kanyang kaalaman tungkol dito, isang magpapatotoo na kailangan natin siya sa Senado. Mabuhay si Manny Lopez! Okay. We don't have much time anymore, no? Ngayon, final words from Rick, tapos si Senator Manny. Palakpakan po muna natin ulit si Man of the People, Manny S.D. Lopez. Kuya Jeric, si Bishop Presti na lang, no? Siya na, final. Oh, siya na. Wala tayong sign, overtawad na tayo. Okay. Pagkatapos po nung short talk ni Bishop Presti, nandito ako no? He is also representing the Duterte group, no? Mag-ano po tayo ng Marcos Duterte tandem, the dream team, no? Masisino ang maging presidente? Butch, no? Duterte Marcos, Marcos Duterte, susuportahan natin. Bishop Presti Esguerra. Magandang umaga po. Yung po mahirap pagkasusugdan po natin itong si Canelo Tayag. Mula noong 1970, magkasama kaming komunista. Ngayon pareho na kaming alagad ng Diyos. Amen! Kaya doon sa dream team na sinasabi, gusto ko pong simulan ito at tapusin mula sa 2 talata ni Francisco Balagtas sa kanyang Florante Laura. Sabi po rito sa loob at labas ng bayang kong sawi, kaliluhan ang siyang nangyayaring hari. Si Manny Lopez sa Senado, ang lahat ng korap ay mayayari. Ating iluluklok si Rodrigo Duterte kasama si Bongbong Marcos na Vice Presidente. Sila ang tutuldok sa lahat ng peste. Wala pong nagtatanong kung ano ibig sabihin ng SD sa Manny Lopez. Sasagutin ko po yun. SD stands for Sagana'y Darating. Pag si Manny Lopez ang naging senador. Amen! Okay. Tayo po yung nagtataka bakit may maraming alagad ng Diyos ang naririto. Si Bishop Tagyal, may 3 bishop pa roon. 10 na pala. At nandito pa ako. Okay? Mga dating komunista ngayon po ay alagad ng Diyos because the people of God are now awakened. Amen. Ministry is not confined inside the 4 corners of the church building. Ang liderato, ang maalagad ng Diyos, dapat lumalabas upang isulong ang pambansang pagbabago. Sabi nga ni Dito Sarmiento, kung hindi ka kikibo, sino ang kikibo? Kung hindi ka kikilos, sino ang kikilos? Okay. Kung hindi ngayon, kailan pa? And therefore, all the people here are part of the catalysts of change. Because together,
we will make a difference. And God will surely heal our land. All right. Okay, thank you, Bishop. Before I close the forum, the program, I'd like to acknowledge the arrival of Rose Imperial. Where are you, Rose? Ayun, na-late siya. Well, anyway, I would like to thank our guests, from RJ to Butch. Short prayer lang kayo. Sino? Bishop Closing. Sige. Okay, Bishop Ted, halika rito. Ito yung isang barkada ko pa. Nauntol-tuloy yung kila Jonathan. Magandang, bago po tayo mag-closing prayer, ay magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating pong magiging senador. And I want to read in the book of Proverbs. Total, puro bishop po nandito, kaya bine-bless po kayo ng Panginoon, Mr. Senador. I want to read Proverbs 29, verse 2. When the righteous are in authority, the people rejoice. Amen. Umimi naman kayo lahat dyan. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Ito po ay sinulat ni Haring Solomon sapagkat siya po ay hari. Nakita niya na kapag ang matuwid at ang kanyang programa ng kanyang puso ay para sa sambayanan o katulad ng ating kapwa Pilipino, ay ang mga namumuno ay mga matutuwid. Ibig sabihin, ang puso niya matuwid sa harap ng Diyos at sa pamamahala. Ang mga tao, ang ating sambayan ng Pilipinas ay magiging masaya. And I believe in 2016, ang bansa natin ay magiging masaya minsan pa. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Kapag ang namumuno sa ating bansa o sa isang kalipunan o ano paman, ang tao po ay nalulungkot. Kaya po papawiin na po ng Diyos ang kalungkutan ng sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino sa darating pong 2016. Kung naniniwala po kayo doon, palakpakan natin ang Panginoon. At isa pa po ay ang total, sabi po ni Bishop Nilo Tayag, ay kailangan talaga spiritual ho ang number one. Kaya nandito po tayo at ang hari kasama ho talaga dapat sa pamumuno at para gumanda ang bayan ay kasama po talaga ang Panginoon Diyos. Si Joseph, si David ay sinamahan ng Diyos kaya nagtagumpay ang bansang Israel. Ang ating pong bansa ay magiging matagumpay kapag kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Praise God. Tayo po'y madalangin sandali. Panginoon Diyos, salamat po na marami sa umaga pong ito. Pagpalain mo po ang isang great occasion ito. At alam po namin, Panginoon, ikaw ang namimili ng mga ng tao na iluluklok mo sa darating pong 2016. At narito rin po ang aming kapatid na si Senador Manny Lopez. Dinideklara po namin na ito'y mangyayari at magaganap sa aming bansang Pilipinas. At minsan bang aming bansa ay maging dakila at palilitawin mo lahat ng pagpapala na minsan pang tinago ng kaaway na si Satanas upang maranasan ng sambayan ng Pilipino ang kaginawahan, ang matagumpay na bansang ito. At minsan pa, Panginoon, this nation will become great again under the leadership of our Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Inahandog namin sa iyo, minsan pa ang bansa namin, Panginoon, alisin mo po ang korupsyon, alisin mo ang kasalanan, at hayaan po lahat ng iluluklok mo, may takot sa iyo, at ang pipiliin mo at maghahari ka sa aming bansang Pilipinas. Once again, Lord, to God be the glory, all the honor, all the praises belongs to you, Lord, today. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Bishop Ted. With that, I would like to thank everyone. At sana'y masuporta natin si Senator Manny Lopez. I believe talagang kailangan natin siya doon sa Senado. Thank you and see you next week. Lahat
Ang posisyon po, Eric, pwede ba? Ang posisyon po natin dito, no, ay Marcos Duterte